Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dagat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang episode ng programang Bridges on Air. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama of course Si Aris Gutierrez po. yan, at ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. So nagbibigay pugay po tayo kay Secretary Clink Ang ng ating Commission on Filipinos Overseas. Ayan. Pero para sa araw pong ito, paalala lamang po, napapakinggan at napapanood tayo sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang din Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas, Aris, ano? And syempre, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit naman ng ating shortwave broadcast through the facilities ng Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. Doon po sa mga sumusubaybay sa atin sa shortwave broadcast, narito ang ating mga sumusunod na shortwave frequencies sa Filipino. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Yan. At para sa araw na ito, ano bang aasahan natin ng ating mga taga-subaybay, Ares? Lagi naman natin binabanggit, maraming ginagawa ang Commission on Filipinos Overseas. Tulad na lang nung nagkaroon ng media training, kasama nga ang Radyo Pilipinas World Service sa training na yon. At pero ang focus natin ngayon sa ng guest natin ngayon, ng ating CFO correspondent, ay yung nagkaroon kasi ng meeting kamakailan, yung Board of Commissioners ng CFO. Kasi ang CFO nga, dahil isa siyang komisyon, ay may mga commissioners yan na representing yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa non-resident Filipinos. So, yung bang napag-usapan ng mga commissioners, may kinalaman din sa mga darating pang mga programa at serbisyo ng CFO? Yes, ganun po yung usual na sa agenda ng Board of Commissioners meeting, nire-repaso yung mga naisagawang proyekto.
Mhm. Tapos kung may mga polisiya na kailangang pag-usapan, kung kailangan ba siyang i-fine tune, doon din 'yun nag-uumpisa yung usapan. Mhm. Makakasama natin ba diyan ang ating CFO Immigrant Service Officer? Oo. 2, CFO, siya rin yung CFO Community Correspondent natin, Mhm. si John Mark Calves. O si JM kasi po ang isa sa mga nandun siya sa secretariat ng Board of Commissioners, Hmm. kaya siya yung Maghahatid makakausap sa atin natin, ng mga oo. kaganapan. And of course, sa ating segmentong Pinoy Ako segment, makakasama naman natin si Louie, Louie or Luis Luis Baterna. Baterna, Mm, founder at president ng Philippine Art and Culture Exchange o mm, PACE. Mamaya po yan mm. sa Pinoy Ako segment. So, tingnan natin muna, alamin muna natin ang mga kaganapan sa ginanap na 69th Board of Commissioners meeting Mhm. ng CFO. Makakasama natin sa linya ngayon, Ares, si JM o John Mark Calves. Alves. John Mark, go ahead. Magandang umaga po sa inyo mga sir at magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay ng ating programa sa Bridges on Air. Gaya po ng nasabi, today po I will be relaying some of the important information, mga kaganapan po noong June 2, just this week, with regards po doon sa ginanap na ika-69th CFO Board of Commissioners meeting. Dito lang din po sa opisina ng CFO. JM? Um, JM? yes sir. Pwedeng para lang sa for the benefit ng ating mga tagapakinig dito sa Bridges on Air, pwede mo bang pakipaliwanag yung setup kung bakit may Board of Commissioners ang CFO? Sino-sino ba yung sino-sino ba yung represented diyan? Mhm. So basically po, the CFO Board of Commissioners are from various agencies po na kino-consider nating mga stakeholders, lalong-lalo na doon sa mga when it comes sa mga programs, services and initiatives na ini-implement ng CFO. Siyempre po, chairing our Board of Commissioners po, nakasama natin on-site. Of course, si Secretary Dante Clink ang the second. Siya po ang chair ng ating CFO BOC. Andyan rin po, nakasama rin natin on-site ang ating Vice Chair mula naman sa Department of Foreign Affairs po, si ASEC Angelica Escalona. At bukod po sa CFO at DFA, nariyan rin ang member representatives ng BOC mula naman sa CFO, andyan si Yusek Maria Arlene Borja from DepEd po. Ito po naman ay ni-represent ni Director Run V. Manguera. At yung ibang members po ng BOC naman ay nakasama natin online. Nariyan ang representative ng DOJ, si Ms. Tonette Alvarez. Representing naman po the Department of Labor and Employment ay si Ms. Princess Angkaya. From the Department of Tourism, nakasama natin online si Yusik Rica Bueno. And from the Department of Trade and Industry, Yusik Bless Lantayona. And from the PCO naman po, si ASEC Arthur Los Baños. And yung ating interim member naman po from the DMW ay nakasama rin natin online. The DMW was represented by ASEC Maria Regina Galles po. Mm. O sige, JM, tuloy mo na kung ano yung pinaka-highlights nung naging meeting ng Board of Commissioners. Opo, maraming salamat po Sir Aris. Basically po, sumentro sa 5 agenda ang naging pag-uusap ng ating Board of Commissioners. Nariyan po ang pagbabahagi ng legal opinions ng Office of the Solicitor General, hinggil nga po doon sa inisyatiba ng CFO na magkaroon ng honorary diaspora representatives. Pangalawa po ay yung initiative rin natin na gamitin ang term na non-resident Filipinos to refer to the CFO's constituents and the permanent and long-term migrants. Naging bahagi rin po ng pag-uusap ang matters regarding the Australia subclass 407 visa.
At panghuli po ay mga updates doon nga po sa gaganapin nating 2026 Filipino Diaspora Summit this June at doon rin sa 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas or PAFIO na siya namang gaganapin po sa December 2026 po. Sige, So, sige, tuloy yes, mo sir. lang, Jem. Tuloy mo lang. Opo. With regards po doon sa allow me to skip the formalities of the BOC meeting perhaps and go over those agenda na nabanggit nga kanina. Una po doon po sa usapin on patungkol sa ating proposal na magkaroon ng honorary diaspora representatives. Ibinahagi po ni Yusek Borja from the Office of the Executive Director ang naging tugon ng Office of the Solicitor Generals doon nga po sa mangilan-ngilan nating katanungan, clarifying the legality as well as the nature and scope of our proposed HDR. Basically po, sumentro ang pagbabahagi ni Yusek Arlene doon nga sa mga katanungan gaya ng kung ang proposed panukala nga pang designation ng HDR ay supported ng Batas Pambansa 79 na siya ring naging legal basis for the creation of the CFO. And ang sabi naman po ng OSG rito ay yes, it is the CFO specifically pointing out to that provision in Section 4 of Batas Pambansa 79 is authorized to designate HDRs provided that that it is necessary and approved by the President. So yun po yung naging opinion ng OSG, those statutory requisites po na kailangan necessary yung pagkakaroon ng HDR at pangalawa, approved po siya ng President of the Republic of the Philippines. Pangalawang tanong po na tinugunan ng OSG is kung ang proposed function nga ba and scope ng HDR ay consistent sa mga existing laws and agency mandates. Sabi naman po ni OSG, yes, they are consistent given that Filipino residents abroad will serve in a non-diplomatic, voluntary, tsaka programmatic capacity extend to the reach of the CFO. Provided po na itong HDRs na itatalaga natin will only perform facilitative and coordinative functions as well as mag-provide po ng support sa ating overseas Filipino. So kumbaga, they cannot perform any consular or diplomatic functions kasi yun naman po ay function ng DFA, ng ibang agencies. Dagdag rin po dito ng OSG, the HDRs will not intrude into the functions of the DFA, the DMW, and the OWA, given na klaro naman na ang ating in-indicate natin doon sa magiging functions ng HDR ay only facilitative and programmatic in nature. Also, dagdag na rin po roon yung target na kumbaga constituents na magiging focus ng ating HDRs. Pang-apat na tanong po na kinonsult natin sa OSG is kung ang non-diplomatic and voluntary nature po ba ng HDR avoid constitutional and legal concerns relating to the exercise of governmental or sovereign functions. Sabi po ni Office of the Solicitor General dito, the proposed function daw po in designating HDR does not avoid legal and constitutional issues given that the HDR is still a public office. Yes, it is voluntary. Yes, it is non-compensatory, but still it is a post or a designation under and authorized by the CFO. So, hindi po siya exempt doon sa constitutional and legal issues or requisites po natin. Tapos,
napag-usapan rin kung meron po bang additional legal safeguards na kailangang i-consider. Sabi ni OSG rito, yes, there are actually several issues or areas na kailangan pa nating pag-aralan at i-consider, at ilan nga roon ay ang nature as well as status of the HDR under the Philippine laws. Siyempre, andyan rin yung pagkakaroon natin ng isang klarong accountability mechanism, jurisdictional concerns, of course, clarifying kung sino at hanggang saan lang ba ang pwedeng role or function ni HDR. Organizational placement within the CFO, of course, since sabi nga natin, this HDR will be under CFO. Siyempre, yung relationship ni HDR at ng CFO, of course, kailangan rin yung masiguro, and the enforcement of liabilities abroad. So kumbaga, we have to make sure that our honorary diaspora representatives are not only liable under the laws of the Philippines but also consistent doon rin sa mga namamayaning laws, standards, or guidelines wherever they are currently residing. And panghuling concern po na idinulog natin sa OSG ay kung mayroon bang other domestic and international legal considerations that may affect the implementation. Sabi naman po ng OSG, it may become necessary po to really formalize yung pagre-recognize ng HDR through international agreements between the Philippines and the receiving state. Isa yun sa pinakamahalagang requisites po whenever we're, sabi ni OSG, isa yun sa pinakamahalagang requisites every time we're proposing a certain post to be, or a certain person to be designated outside of our country. Basically, the purpose of this is to clarify, the recognition, the authority, the limitations, as well as the liabilities of these honorary diaspora representative po. So basically, doon po gumulong yung pag-uusap tungkol sa ating proposal na magkaroon ng honorary diaspora representatives. And to share with you po, the members of our BOC were actually very excited about this one because basically having honorary diaspora representatives would mean having more representation, especially when it comes to decision making particularly on matters concerning our overseas Filipinos. They just gave us some caveat na siguro kung ma-push through itong initiative na ito ay kailangan lang natin pumili ng ng honorary diaspora representatives na intelligible enough, and pangalawa, financially stable po, given that this designation is voluntary and non-compensatory in nature. So honorific lang siya, no? Yes Honorific po. position. So, JM, maliwanagan ko lang itong HDR, Honorary Diaspora Representative. Okay, Yes, pero itong HDR, like what you said, hindi naman siya, wala siyang compensation. Walang Yes, allowance, no. walang compensation. Kaya That's kaya correct. nababanggit mo na kinakailangan intelligible enough and financially stable dahil wala siyang aasahan na Opo. sweldo. Abonado pa siya. Baka abonado pa siya pag may humingi ng tulong sa isang lugar, napakalayo niya, babiyahe siya, parang gano'n, So, out of talaga to, public service ang mangyayari. Yes. Okay, Yes, pero tama po yun, sir. nabanggit mo rin kanina, JM, na sa pakikipag-usap niyo sa OSG, sa Office of the Solicitor General, yung issue na baka mag-overlap ito sa DMW, sa OWA, DFA. at saka sa DFA, lalo na sa ating Philippine Embassy. Kasi meron tayong mga migrant workers officer na pinag-uusapan. Meron din tayong mga labor attaché na pinag-uusapan pagdating sa mga embahada. So, malinaw ang sagot ng OSG dito na hindi ito mag-overlap. Tama ba Yes. yun? Yes po. Okay. So, sa paanong paraan ito hindi mag-overlap sa functions at mandate ng embahada, ng MWO, o maging ng OWA? Mhm. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, we have to really there is a need for the CFO to really position
the honorary diaspora representative to such a point na yung magiging functions niya ay una, limited lang doon sa ating constituents, of course, the non-resident Filipinos, that bilang ang overseas Filipino workers naman po ay sinaserve ng DMW. And pangalawa, we need to really delineate the functions of the honorary diaspora representative to not include any diplomatic or consular functions. So kumbaga, yung magiging role po ni honorary diaspora representative is more on facilitative and coordinative in nature doon po sa mga concerns ng ating overseas Filipinos, but not specific to consular or diplomatic concerns. So wala siyang lumalabas tong mga HDRs na nasa baka sakaling ma-appoint natin. Hindi sila magiging extension ng frontline services ng CFO. They could serve facilitative functions po. So But paano not necessarily na-clarify ba 'yun? those Kasi kunyari may kailangang i-submit na mga dokumento sa CFO. Pwede ba nilang tanggapin 'yun sa kanilang kung saan sila na-assign? They could facilitate the referral of those concerns po with the primary people na nag-handle po ng ganong concerns po. So basically, those kinds of function. Okay. So, halimbawa, para lang malinaw sa mailagay natin sa konteksto, Ares at JM. Halimbawa, ako isang Pilipino o sabihin natin OFW sa abroad. Kailangan ko ng tulong dahil meron akong issue sa aking kontrata, etc. Isa akong distressed OFW. Hindi ito sakop ng HDR. Hindi sakop ng HDR yon. Siguro sir, to answer your question, the rule of the HDR is to refer that concern po to the tawag dito. Kung sino yung kailangan most umaksyon. appropriate personnel na makaka-provide sa kanila ng ganong service So, po ang or lumalabas makaka-resolve ng kanilang concern. Okay, lumalabas is, maski na OFW ako, pwede ako lumapit sa HDR para ma-refer ako ng HDR sa tamang tao o ahensya na dapat kong puntahan. Tama ba yon? Yes, sir. But to clarify po, the HDR will be the representative of our constituents overseas Filipinos po, but not OFWs po. So what you mean is the non-resident Filipinos. Yes po. Okay. Tulad yan, meron kasing maisingit ko lang to, Ares at JM. A few days ago, meron kaming na-interview na sa Lebanon. Non-resident Filipinos sa Lebanon. Okay, ang hinaing nila is hindi nila natatanggap yung ibang mga benepisyo na dapat makuha nila from the government or from the embassy dahil unang-una sa DMW for that matter o sa MWO kasi nga hindi sila classified as migrant worker. Non-resident sila dahil nakapangasawa sila ng Lebanese, nagkaroon sila ng pamilya doon. Non-resident sila, tama. Hindi sila worker. Hindi sila worker. Okay. Parang marriage migrant. Parang Marriage ganun sila. migrants. So Yes po. hindi sila ang sinasabi nila, hindi sila direkta makakuha ng tulong sa DMW o sa MWO dahil hindi sila migrant worker. So sa mga ganitong pagkakataon, dito pwedeng pumasok ang HDR. Kasi nga hindi naman to migrant worker. Ito ay migrant Filipino na nag-reside at nakapangasawa ng foreigner doon sa host country. Yes, sir. Siguro po, just to make a disclaimer, I'm not really an expert on this matter, pero I should say that given the nature of the case po that you presented po, which is marriage migrant, and basically marriage migrants fall under the constituents of the CFO. I guess that yes, they can refer their concern to us, and to that honorary diaspora representative should this one be pursued po. Oh, okay. Kailan niyo ba nakikitang matuloy na yung HDR?
Kasi matagal ng proposal Oo yan nga eh. matagal ko na Yes. narinig yan. Oo. Oo. Actually po, to give you some additional information, this USEC Arlene also conveyed before the Board of Commissioners po na this HDR proposal is actually included in the Tier 2 proposals of the CFO po for the next year. So hopefully po, mayari po natin siya as soon as possible, and then so that we can have the honorary diaspora representatives po by next year or as soon as possible. Siguro isang tanong pa, Ares at JM. Kung sakaling officially mag-start na yung HDR, kasi hindi naman to parang voluntary to, pipiliin ninyo to kasi walang compensation ito, walang allowance. Pero will the HDR also be located within the embassy para madali siya ma-access ng Filipino diaspora? Yes po, most probably they will be housed in our foreign service posts. Yun, okay. Pero sino ang pwedeng mag-ano dyan? Sino pwedeng mag-volunteer? Yung talagang nandoon na, yung permanent resident na rin? Yes po, actually part of the proposal na pinresent po ni USEC Arlene po is yun nga po kung sino yung pwedeng maging honorary diaspora representative, and basically they may come from the constituents of the tawag dito of the CFO po abroad. May isa lang akong question diyan, ano. Yung kasi although voluntary in nature yung HDR, yung administrative expenses niya doon, yan ba ay sagot ng CFO? Yan ba yung nasa Tier 2 proposal? As far as the nitty-gritty of the proposal po is concerned, not much has been presented during the BOC meeting po, so I cannot speak much about the administrative costs naman on the administrative cost of it po, but most probably yes. Okay. It will be under CFO. Okay, sige, pero ano yan much awaited development Oo. yan, yung HDR na yan. At hopefully maipatupad kagad. Ano? Sana. Pero syempre, ulitin natin yung HDR position na yan, it's more of a voluntary basis, more on public service. Kasi walang sweldo pala Walang yan. sweldo. Walang sweldo, walang anumang allowance. No? So, pure public service yan. Pero yun nga, yung administrative cost, yung gasolina niya, kung may pupuntahan siyang... Paano yun? Paano Kung layo yun? yun. Buti sana kung kasing datong ako ni Ares, no, na... Hindi, pero kidding aside, it will take a toll financially sa expenses ng HDR. Okay? Alam mo naman yung mga Filipino diaspora natin, malalayo yan dun sa mga sa embahada. So kinakailangan mo talagang punta. Yun ang trabaho ng HDR. Pupuntahan niya maski na gaano kalayo. Ganun ba yun, JM? Could be. Yeah. Nako, sige. Parang assistance to nationals yung trabaho ATN. nito. Anyway. Okay. Well, we wish you the best dyan sa HDR. I hope siguro sabi mo nga sana by next year sana tapos maipatupad na, no, JM? Yes po. Ikaw ba willing kang maging Ikaw ba willing kang maging HDR kung sakasakali? Kaso sir, hindi ako pasok sa qualifications I'm not residing abroad din naman. Sige. Alright. Pero kung pasok ka, okay lang. Pwede. Yeah, could be. Yeah. For the service of the overseas Filipinos. Yes. Yan. Talaga mga taga-CFO, committed talaga sa trabaho nila. No? Talaga naman. No? Okay, maski na napaka-hectic na schedule at saka napakarami ng trabaho. Talagang pagdating sa Filipino Diaspora Service, hindi mo talaga matatawaran. Okay. Thank you very much, JM. Maraming salamat. Opo, okay, meron ka bang ibang mahalagang impormasyon? Go ahead, JM. One of the agenda, yung succeeding agenda naman po, these are also further proposals
ng CFO po, specifically on the matter pertaining to the use of non-resident Filipinos as a Oo. verb po to refer to the permanent and long-term migrants. So for this one naman po, this was presented by Sir Manny Tibe from the Policy Planning and Research Division ng CFO po. So basically, the very reason why we are now coining and starting to popularize the term non-resident Filipinos is because oftentimes po people mistake overseas Filipinos as the constituents of the CFO, or if sinasabi natin na ang ating constituents ay overseas Filipinos, there seems to be an automatic yet implied understanding na these are overseas Filipino workers, which is not. So basically, what we want people to be clarified on this matter is that NRFs are Filipino citizens and persons of Filipino origin whose habitual, usual, or principal residence po ay nasa labas ng Pilipinas, whether on a permanent, temporary, or long-term basis po. So basically, this framework is a shift from the existing migration pathway-based definition natin ng overseas Filipinos to a more residence-based focus. So basically, it seeks to complement po yung existing perspectives natin on Filipinos residing outside the country. And during the presentation of Sir Manny po, we've clarified that the proposal is yun nga, a complement rather than a replacement doon sa migration classifications, lalong-lalo na ng PSA or Philippine Statistics Authority, as well as the Interagency Committee on Migration Statistics. We also shared before the BOC na yung various implications and benefits of referring to our constituents as non-resident Filipinos. Unang-una, in terms of governance benefits, mas mati-tailor fit natin yung mga policies natin or yung mga policy recommendations natin to really be addressed to non-resident Filipinos. Pangalawa, in terms of communication, mas nagkakaroon ng delineation, especially doon sa terms na overseas Filipinos at overseas Filipino workers. Pangatlo, of course, diaspora engagement, given the pivot now of the CFO to not only provide for the welfare and protection of the overseas Filipinos or the NRFs, but also engage them for national development. And pang-apat, syempre, ay statistics. At present po, the CFO plans on really coming up with mechanisms para na ma-reflect correctly sa statistics natin, sa existing statistics natin, ang mga non-resident Filipinos, especially their contributions to Philippine development. Nagkaroon lang po ng mangilan-ngilang comments, caveats yung ating Board of Commissioners, lalong-lalo na doon sa paggamit ng prefix na non. Kasi there were cases before na mayroong negative implication or effect yung non bilang katawagan sa certain segments or sectors of Filipinos. And then there was also a suggestion na we have to also inquire on the possible appeal to Filipino communities abroad and other stakeholders doon nga po sa pagtawag sa kanila as non-resident Filipinos. To give you po a case po, in the Middle East, some Filipinos there do not want to be called overseas Filipinos or overseas Filipino
workers po ano. So mahalaga rin na kailangan nating ensure kung ano nga ba ang effect ng nito sa magiging sa ating mga constituents, which is actually among the activities in the pipeline po, since hindi pa naman ito taga sa bato, the term could change, the definition could change, even the results could change later on, until we come up with that term that is amenable for everyone. All right. Yung sinabi ni JM, totoo yun kasi doon sa Middle East, ayaw nilang patawag ng OFW, yung iba Okay. gusto Filipino expat. Yun ang gustong Yun gamitin, ang- Filipino oo. expat. Oo. Sa bagay, kasi yung expat may ibig sabihin din naman yun, di ba? But Yes. anyway, so dapat lang sigurong pag-aralan mabuti o sabihin natin kung ano ba dapat talagang gamitin doon. Pero para sa akin, expat o OFW, it almost means the same para sa akin, di ba? Pilipino ka pa rin. Oo. Nagkataon lang nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Pero Pilipino ka pa rin. You're still a Filipino. Alright. JM, maraming salamat ha. Thank you very much, JM, sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa report na hinatid mo sa ating programa ngayong araw na ito. Thank you very much. Maraming salamat po. Ingat po. Thank you very much si John Mark tuloy. John Mark Calves, ang ating CFO Community Correspondent ngayong araw na to. Pero siya rin ay tumatayong CFO Immigrant Services Officer ng Commission on Filipinos Overseas. So, wag po muna kayong lilipat ng himpilan at ng sapagkat tadako na tayo ngayon sa ikalawang segmento ng ating programa, Sir Ares, yung ating Pinoy Ako segment. At sino yung makakasama natin later on? Makakasama natin ay ang founder at Pangulo ng Philippine Art and Culture Exchange. Ito yung grupong nakabase sa Belgium. Siya ay si Luis Baterna. Ayan. Mamaya po makakasama na natin si Miss Baterna sa pagbabalik ng ating segmentong Pinoy Ako. Pero narito muna ang ilang paalala mula sa inyong himpilan. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Work abroad? Easy money. No visa. Baka di naman traffic yan. Makialam, itimbre mo. Tumawag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking. Pinoy Ako. Tampok ang natatanging kaling at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Na po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service para sa programang Bridges on Air. Kami pa rin po inyong mga lingkod, Ray Sampang. Aris Gutierrez po. Ayan, and of course, ulitin ko lang, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At kanina, sabi nga ni Samang Ares, may makakasama tayo mula sa malayong bansa ng Belgium. Ayan, biruin niya. Nakarating ka na ba sa Belgium? Hindi, pero ang naalala ko si Miss Belgium nung Miss Universe. 19. Ayan, agree. Si Milo, agree na agree. Si Milo, matalas din ang mata niyan. Yun ang naalala ko. Si Miss Belgium. Oh. Nasa isip naman ni Steph, Belgium chocolate. Ayun, sige. Anyway, so all the way from Belgium, ayan, makakasama natin si I hope I pronounce her name correctly. Louis Baterna. Siya ang founder at president ng Philippine Art and Culture Exchange or PACE. So, i-welcome na natin si Miss Baterna. Ma'am Louis Baterna, magandang araw po. Good day from the Philippines. Good day. So we have 6 hours of difference. So magandang umaga.
and to you and to all your listeners. Yan. Wow. Boses pa lang parang Oo. broadcaster ito. Kuya Ray, si Ma'am Louie ay nagtapos ng ng journalism sa Yan. University of Santo Tomas at naging diarista rin Mm-mm. sa Manila Bulletin. Baka Yes. nga nakasabay ko pa nag-cover ng Ayan. tourism itong si Ma'am Louie. Yan. Sige, pero Oo. bago natin balikan ang kanyang background dito sa Pilipinas, mag-concentrate muna tayo dito sa pinagkakaabalahan ngayon ni Miss Baterna, lalo na dito sa Belgium. Kasi siya pala ang founder at president ng Philippine Arts and Culture Exchange o PACE. So, Miss Baterna, can you tell us something about this organization that you have founded, yung Philippine Art and Culture Exchange? Salamat already for the opportunity, no? So, first of all, hello from Brussels. And the Philippine Art and Culture Exchange, itinatag namin ito noong 2024 with a couple of friends, Belgian and Filipinos, etc. And we decided to set it up because nakita namin na medyo may kakulangan or may gap, no? Na kailangan natin ng struktura or institusyon na lokal dito sa Belgium na nagpo-promote ng Philippine Art and Culture. So bali itong Philippine Art and Culture Exchange, it is an organization which fills the gap between the Philippine Embassy and the community organizations. And we also saw that it is very important to promote Philippine art and culture dahil ang kultura ay isang tool para, makita naman ng ibang tao, lalo na dito sa mga kasamahan natin sa Belgium, na ang Pilipino ay meron din tinatago na rich cultural heritage. And of course, we also use culture as a tool for integration. So, importante yan na nakikita ng iba na tayo ay may ipagmamalaki din. Ma'am, noong 2025, isinagawa po ninyo yung kauna-unahang Asian Literary Festival sa Brussels. Paano po ba ang acceptance ng mga foreigners sa mga akda ng mga Europe-based Filipino writers natin? First of all, so it was a very important event kasi first time yun nangyari sa Belgium nagkaroon ng Asian Literary Festival. At ako naman sinigurado ko na in that festival maraming mga Filipino writers, no? So Filipino writers in the diaspora. So meron kaming mga nanggaling sa France, nanggaling sa Germany at dito rin sa Belgium. So importante yon na meron tayong representation sa mga ganyang festival. And of course, natutuwa din ako na kahit papano na ipakita natin na we have very, very good Filipino writers at saka hindi tayo nahuhuli sa iba. Kasi first of all, tayo dalawang lingwahe na yung ating sinusulat, no? May Filipino, may English, and of course, kahit today, meron na tayong mga writers, even in European languages. So, hindi naman nakakapagtataka na ang mga Pilipino ay may magagaling na writers. Ang importante lang ay kailangan ipakita natin sila, i-promote, lalo na, wala rin silang masyadong connection sa institutions, literary institutions sa Pilipinas. So, importante na kami mismo nakakatulong sa kanila. Kasi when you are abroad and you are a writer abroad, you barely have what we call support from local organizations in the Philippines. And it is really high time that we also take the stage, even for literature. At nakita natin yon sa Frankfurt Book Fair. So, merong mga ngayon naghahanap na ng mga Filipino writers, and natutuwa din ako na yung reception is, we are as good as any other writer in the world, whether it's in Europe or it's in the Middle East or it's in the US. So we have to take confidence na we are good in these fields, and not only in literature but in other areas of culture na rin.
Speaking of the Frankfurt Book Fair, Kuya Ren, Aha. Ma'am Louie, isa po ito sa major project na tinulak ni Secretary Clink Ang Mhm. nung siya ang chairman ng National Book Development Board. Mhm. At nung naging chairman siya ng CFO, pumasok na rin sa pagtulak ng participation ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair ang CFO. Okay. Pero ang na-research ko, dahil dito sa nakaraang Frankfurt Book Fair nung isang taon, Mhm. merong naging magandang resulta na sa tulong ni Ma'am Louie Mhm. ay nahanap yung matagal nang nawawalang lumang pelikula. Oy, talaga? Pelikula nino? Pelikula ni, kung di ako nagkakamali, yung father of Philippine cinema, si Jose Nepomuceno. Alright. Correct. Meron siyang nawawalang pelikula that was produced in 1935 Oh, tagal na. at sila Ma'am Louie ang nakakita. Is that, tama po ba yun, Ma'am Louie? Correct, no? Pero I will not get the full credit of this. So actually ang nag-unyag talaga niyan is Professor and Film Director Nick De Ocampo. So kami magkakaibigan and one day ang sabi niya sa akin, "Huy Luis, tingnan mo naman diyan kasi parang may narinig ako na merong pelikulang Pilipino na nakatago diyan." So and being based here, ako naman tinawagan ko sila. Sabi ko, meron ba kayong pelikulang ganitong titulo? Binigay ko na ng mga 10 titulo kasi posible na naiba na rin yung titulo, no? So I just wrote them and then I sent them an email giving them all the maximum information. And totoo nga na merong pelikulang Pilipino na nakatago doon sa Royal Belgian Archives of Film, Wow. no? Mhm. And the reason why na matagal itong hindi nahanap kasi nakakatalugo ito sa isang French production. Mhm. So, Hindi siya and nakakredit the as history, of Filipino. course, is very interesting kasi this is in the 1930s. So, you can imagine this film traveled all the way from the Philippines, was brought to Europe, pinakita sa Europe because we have researched and we have found out that actually pinakita to sa many cities in France and many cities in Belgium. Pero siguro in due time, yung distributor, inamin na niya, inako na niya, and so nakakatalog ito under French production. Okay. Yeah, that's why hindi siya nahanap, no, kaagad. And we are really so lucky that this Royal Belgian Archives have kept this film, and I must say, in very good condition. Wow. So this film is 90 years old. This is the oldest long-featured film in the whole world. Gaano And this is kahaba? considered... Gaano kahaba yung film? This is a film of 52 minutes. Uy. However, 8 minutes were cut. Mhm. And again, this is a mystery. Bakit kaya na-cut? Kasi during World War II, naban itong film na to sa Europe. Oy, And we okay. don't know the reason why. Either it was the Vichy government, or maybe there were scenes in the film na at that time hindi politically correct. So, marami pang mga impormasyon na kailangan ipaliwanag. But, this is a national treasure. Yes, And yes. we are so thankful to the Belgian government that they've done this archiving and conservation for us. So ngayon, itong film na to ay uuwi na sa Pilipinas. So, Ma'am, maisingit ko lang na ang pangalan ng pelikula ay Diwata ng Karagatan at ang artista po dito ay si Rogelio de la Rosa. Diwata ng Karagatan. Yes. Tapos ang main lead dyan, Si Rogelio Rogelio de de la la Rosa. Rosa. Mga pre-war Yes. pa yan, di ba? May mga yeah, he was 20 years old. Wow, talaga. Sino yung Diwata ng Si Karagatan? Mari Velez. Mari Velez. Yeah. Mhm. Na ang ganda-ganda ni Madam Velez. makikita natin. Kung isa-search, actually, i-search mo lang yung pangalan ni Ma'am Louise. Oo. Makikita mo doon yung pelikula kasi sila talaga yung humarap doon. Sila Talaga, nila Director talaga. De Ocampo. Oo, wow. Buti at ika nga in-entrust sa atin na maibalik dito sa Pilipinas yung movie na
Biruin nyo, Oo naman. ilang taon na? 90? 90-year-old Yeah, film. 90 years old. And it's in Yeah. good condition. Sabi nyo nga, ma'am. Yeah. Pero of course, dahil sa kalumaan niya, kailangan pa rin i-restore. So I think yung film na yon mapupunta sa Film Development Council of the Council. Philippines and sila yung magre-restore. And I'm sure merong premiere dyan sa Manila Sigurado. as well as dito sa Belgium kasi sa November, we have a Philippine Film Festival naman sa Brussels, which we are also organizing. So siguro ma'am, i-digitize siguro yung pelikula, ano? Yes. Kasi para yung technology kasi ng pelikula na noong 1936, Ay, malayong syempre, malayo. Oo, malayo. Oo, rolyo pa ito. Oo. Parang yung mga ano po ma'am, dito po sa building namin dito sa Radyo Pilipinas, nandito rin po yung archive ng mga pelikula nung araw na tinurn over po ng Philippine Information Agency sa sa FDCP para ma-digitize. At marami doon na medyo nasira na dahil pag hindi maayos ang pagkaka-archive nung pelikula, nasisira. Pero buti na lang sa Europe, maganda yung archiving. Okay, at least. Totoo yun. And we have to learn that lesson also, no? And on a personal note, I kept my father's film, no? It's the first movie in Hiligaynon. At ako naman ay nilagay ko lang naman dito sa bahay. So when FDCP asked me to hand over that film kasi it was set for restoration in France. So marami na talaga ring damage yung film. But again, I'm still thankful that the French government restored this film, and this film is now, also in the archives of FDCP as a historical film because it's the first film in Hiligaynon. Yun ma'am, for context, nabasa ko lang din pero mas maganda kung kayo magkwento. Okay. Yung tungkol sa father ninyo. Yes, yeah. So my father is Kin Baterna, and he was a journalist, and he also started his career in radio, and he was a short story writer. So he was writing for Liwayway magazine, Panorama, Yuhu magazine at the time, and so we published his collection of short stories about 18 years ago. And it was just a gift of children to their father. But recently there is a strong interest on reviving and preserving local literature, original literature. So recently we launched with the office of the NCCA, so National Commission for Culture and Arts, Iloilo region, a short story writing contest, Kin Baterna short story writing contest in Hiligaynon. And again, this is a way of preserving our languages, and this is open to DepEd schools, students, and teachers. So my father is a writer, but he was also a filmmaker. So siguro inspiration ko na rin na to pursue cultural activities. So yun po ang dahilan, yan po siguro ang dahilan na nagtulak na sa inyo na talagang career nyo na yung pagiging curator. Yes and no, and of course there are a lot of opportunities dito sa sa Europe. Nakita ko talaga na importante na i-promote natin yung Philippine arts and culture. Sino ba naman ang magdadala ng bangko natin kundi tayo, no? So and being local, dahil based tayo dito, nakikita natin kaagad kung saan tayo pwedeng pumasok. Ano ba ang pwede i-promote? Saan ba tayo pwede mag-exhibit? Ano ba ang mga sino ba ang mga artist na pwede nating dalhin dito or i-encourage? Kasi marami na ring artist dito, no? So, talagang nakita ko na importante yon na dapat na may, yung mga Filipinos abroad, may role din tayo sa cultural diplomacy. So, bawat isa sa atin ay ambassadors of our own country. So, sa ating maliliit na kakayahan, pwede nating tulungan yung ating bayan sa cultural diplomacy. Wow. Pero matanong ko lang, Ma'am Louie Ares,
Kasi siyempre, we're talking about art, Philippine arts and culture. Okay? And of course, pag pinag-usapan natin ng Philippine art and culture, besides preserving itong arts and culture na pang Pilipinas, we are also looking forward na ito ay maipasa sa mga next generation ng mga Filipinos, whether here in the Philippines or doon na sa mga naninirahan abroad. Kamusta po ang reception ng mga younger generations na nakakakita nitong mga pinipresenta po ninyo, yung mga na-curate ninyo mga items na ito of historical value sa Philippines? How does the Filipino young generation abroad appreciate this? Naku, maraming salamat sa tanong mo kasi very, very important yan. And in fact, I think that if there is one objective that we really want to meet is that, no? It's to pass on our Filipino culture to the second and third generation of Filipinos. Alam nyo, natutuwa ako kasi sila mismo nagtatanong. Sila mismo naghahanap. And kailangan na meron silang mapuntahan or makuhanan ng impormasyon. So, the first wave of Filipino emigrants to Europe, at least I can only speak to Europe, yung concern nila pagdating dito, hanap buhay. So, paano tayo makakapaghanap buhay? Paano tayo maka-integrate dito na, masabi naman natin na, we are one of them nga. So, ang kultura ay parang naka-backseat sa generation na to. Sa first generation. Ngayon, dumating yung second generation. Most of them pinanganak dito. Most of them anak ng, European at Filipino. So, hindi sila na-expose. Ang kanilang source of cultural information ay yung mga magulang nila. Na after all these years din, matagal na rin silang nawala sa Pilipinas. So medyo matagal ka malayo sa sarili mong bayan, minsan nawawala na rin yung cultural connection mo eh. So yun, nakita namin din na itong second and third generation talagang they are interested to know where they're coming from. Kasi hindi mo na rin maipagtatakwil na Pilipino ka. So kahit kalahating Pinoy ka lang, talagang naghahanap ka, ano ba ang Pilipino sa akin? Yes. Diba? Kasi minsan gusto mo i-explain o kung magaling ka kumanta, sasabihin nila, kasi ang nanay niyan Pinay, diba? Okay. Or minsan kasi very sociable or mabait or mapaglingkod. Yan ang mga qualities na nakikita ng mga European sa atin, no? Yung tipong hindi tayo tinatanong kung gusto mong tumulong. Wala pa, tutulong ka na ikaw na mismo no? So that's one of the qualities. Tapos sasabihin mo, kasi yung tatay niyan Pilipino, ganyan, no? So talagang naghahanap din sila ng explanation bakit sila ganyan or naghahanap din sila ng mga information related to culture kasi at the end of the day, they are proud of their Filipino roots. And we cannot be proud of something that we don't know. Yes. So, knowing your culture is a way of building your identity. Kalahating Pinoy ka or buong Pinoy ka kasi pinanganak ka dito sa Belgium, pero alam mo na may pwede kang ipagmalaki from your Filipino roots. So tuwang-tuwa po ako na itong second generation and third generation, ito talaga ang magdadala sa atin. Kaya importante na we support them with information. Kailangan may napupuntahan silang events. Kailangan may nakikita silang, may natatanaw din sila na, ito pala yung kultura ko. Ang sayaw, yung kanta, yung pagkain. So, in a way, we are also assisting and supporting and accompanying them in their discovery of their own Filipino culture. Ma'am Louie, yan po ba yung mga binanggit ninyo na kailangan i-promote yung ating kultura, yung ating heritage, yan po ba ang dahilan kung bakit ninyo itinayo yung Writer's Cottage? Well, yung Writer's Cottage, it's really a personal project, no? So, meron kaming pagkakataon to have this country home. So we have this country home, and beside the country home, we built it's a very old cottage,
And we decided na since we are writers, my husband is a journalist, he's a Belgian journalist, and I'm also writing. We thought na maybe we should create a haven, no, for writers na minsan kailangan kasi natin ng lugar para mag-concentrate Yes. away from it all in a quiet place. Kasi in this writer's cottage, it is in a very tiny village in Belgium na ang kasama mo lang ay cows. Oh, okay. Parang masaya yun. Oh, parang masaya yun ah. Parang kausap ko sa umaga hanggang sa gabi, cow. Kamusta, cow? Ay, nagmumu. And, Pero ma'am, ang ginagawa niyo doon, nagwo-workshop kayo, parang ganun po ba? Well, most of the time, we have not done any workshops yet, but we have hosted several writers. And for example, we had Croatian writers, we had a British writer, we had an Italian writer who won a contest. So, kasi we also participate in contests. Nagsusponsor din kami na pag may nanalong writer, pwede silang magstay doon, no? As a resident. So we do residence. So ang lugar na ito ay nagbibigay lang ng pagkakataon na makapag-concentrate tayo away from shopping malls. Kasi talagang ang sari-sari store doon, maglalakad ka ng 1 kilometro Wala bago yun. ka makapili. Ma'am Louie, Tsaka- nai-imagine ko, Ares, Ma'am Louie, kung ako nandoon, ilang 1 kilometro? Di gutom ako, pupunta ako ng sari-sari store. Tiisin mo na lang. Pagbalik ko ng bahay, 1 kilometro, gutom ulit ako kasi sa layo nung nilakad ko. Babalik na naman ako ng sari-sari store. Parang endless process yun, ano? Pero ganun, pero, Correct po. At saka yung bus noon sa umaga lang at sa hapon. So pag na-miss mo yung bus sa umaga, nako, next day ka na lang. Talagang isolated ka doon. well, at least that will give you nga yung serenity at saka makakapag-focus ka ng gusto dun sa ano. Kasi di ba ma'am, yung madalas yun sa mga writers, yung writer's block na sinasabi. Kinakailangan mo talaga ng break para clear mind, tsaka yung tahimik yung lugar. Doon ka makakuha ng inspiration tsaka nung yung concept. Nababago yung perspective mo sa from the normal yung normal environment mo. Ay iiba Oo. Pero mo naman, kausap mo mula umaga hanggang gabi, cow. Diba? Na, ano. Pero at least, Meron namang dog, meron dog. tsaka horse. Matanong ko lang, kasi nakita ko, ikaw ay, we have common friends dito. Ikaw ay malapit kila Ivy Mendoza, ng Bulletin. Yes. Hindi niyo ba namimiss yung mga barkada niyo dito sa journalism? Nako, malungkot na tanong yan. Pag nasa abroad ka, ang parating tinatanong mo sa sarili mo, what could have been? Yeah. Yeah. So, and we are always being run after by nostalgia. So first of all, malayo ka sa pamilya mo. And, I was recently in the Philippines and my mother is 90 years old, no? And you arrive at that age na tinatanong mo na sarili mo, well, ilang taon pa ba ang pwede kong spend sa, sa mga magulang ko? Pag umuwi tayo, syempre, yung mga, pag nagbabakasyon yung mga Pilipino mula abroad, nako, labas dito, punta doon, gano'n. So, practically, konting araw lang yung nasispend mo sa pamilya mo. So, yun, malungkot na realidad ang mga Pilipino abroad na yung may naiiwan na pamilya dyan sa Pilipinas, minsan, konting panahon lang talaga ang naisispend natin. So, I've been in Belgium now for 34 years. And that means that I have not been with my parents or with my mom who is still there for 34 years. So, and that also includes friends from high school, friends from college, friends from work. And I try to see them pag umuwi, pero syempre kulang din yung panahon natin pag umuwi, no? We just have like 2 weeks or 1 buwan. So kulang din. Syempre namimiss ko yung mga kaibigan ko. Fortunately, may internet. So nakakatulong yon na dati kasi, di ba, letters lang, tsaka fax. So parang Postcards. bago ka makakuha ng news, parang ang tagal-tagal. Tapos yung pictures.
So ngayon pwedeng mag-live. So nakakatulong talaga yung internet to, to sustain this connection. Siyempre iba yung in person. Pero siyempre I miss the Philippines and I miss my Filipino friends and I miss my old work and well, I'm still haunted by the same question. What could have been? Well, with that question, tayo'y magpipili na ng segmentong Pinoy Ako segment. Okay. Pero sigurado naman na sasabihin ni Ma'am Louie na no regret siya sa kanyang mga naging decisions. Am I right, Miss Baterna? Definitely. I mean, we have to assume our choices. And of course, I have no regrets because I came here for love. Wow. Di ba? Teka. Extend natin tong episode na to. Extend natin ito. Isasenyasan ko yung EP ko, Ma'am Baterna, sandali. Extend ko to. Sandali lang. When you say you came there for love, what does it, anong ibig nyo sabihin doon? Well, I was a journalist for the Manila Bulletin and isang araw pinadala nila ako sa Indonesia for this World Tourism Conference, ASEAN Tourism Conference. And in that conference, I met a Belgian journalist with whom I am now married for 34 years. Wow. Definitely. Okay. That's why. Ayun. Definitely no regrets. Yeah, that's why no regrets. Yeah. No. Yeah. Ma'am When Louie, it's in the name of love, we can Okay. nag-cover din ako dati ng ATF at wala ako nakita. Uy, kailangan pa bang ipakita sa iyo siyempre, ano na yun, sila na lang yun, di ba? Ano ba yan? It's because of love. Oo Ayan, nga. okay. Yun ang clincher na. Ayan na, yun eh. Basta pag pag pinag-usapan ng love, talagang Mahirap tanggihan yan. tumabi-tabi ka na dyan. Okay. Thank you very much, Ma'am Louie. Thank you so much. Ma'am, sana you so isama nyo much. kami sa pag pinalabas na yung pelikula dito. Yung Oo. Diwata ng Karagatan. Biruin niyo yan. Oo. Yeah, for sure you will know about it because, also the Belgian embassy is involved in this project and FDCP will do a fantastic job restoring it. So I'm sure, you will be one of the first to see it more than, yung mga Filipino abroad. So kayo talagang mauuna dyan. Tinitignan So, ko yung tinitignan ko yung photo, pinapakita sa akin ni Ares, Ma'am Louie, yung picture ni Rogelio de la Rosa at saka ni Mila, ano yung pangalan niya? Mariveles. Mariveles. Ang gaganda, talaga naman Diba? very, Ang gwapo at ang gwapo, ganda. gwapo. Konting paligo lang ang lamang niya kay Ares na yun. At ang director pala nito ay si Van Del... Ano yun? Ma'am, yung director nito ay medyo familiar yung name eh. Alright. Sige. So, we will be anticipating yung pagpapalabas niya dito sa Pilipinas. Yang ang diwata ng Karagatan. Biruin mo, galing pa ng yan? Galing pa ng Karagatan. tumawid pa ng karagatan. Ang diwata ng Exactly. karagatan ay tumawid ng karagatan para maipalabas lamang dito sa Pilipinas. Thank you very much, Ma'am Louie. Salamat po. Thank you so much and good luck. Maraming salamat po. Alright, thank you. Biruin mo talagang, doon ako talaga nagpa-extend ng oras Ngayon lang nangyari yan. Ngayon lang nangyari yan. Nag-extend tayo ng oras para sa It's Because of Love. Oo. Ayan, okay. Tinanong kasi ni Ares. But anyway, sabi nga nila, basta pag love ang pinag-usapan, tabi-tabi ka dyan. Diba? Anyway, dyan po natin ipipinit ang isa pang talaga naman very informative, very heartwarming stories ng ating mga Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. This time kay Miss Louise Baterna, ang founder and president ng Philippine Arts and Culture Exchange o PACE. Kung saan kanilang pilit na sinasagip yung mga mga importanteng mga Philippine arts and natin. And of course yung pagpapalaganap ng kultura, Pilipinong kultura sa iba't ibang panig, at least sa Belgium, sa Hungary, sa Europe, no? At para ma-appreciate din ng mga younger generation. Sabi nga niya yung second and third generation. Oo. Mahalaga po 'yon. Pero mahalaga rin nakuha natin dito sa ating panayam kay
kay Ma'am Louise, yung pagkakadiscover ng pelikulang Yes. matagal nang nawawala. Biruin mo, Diwata ng Karagatan. It's a 90-year-old film. 90. Tumawid pa ng karagatan ang Diwata ng Karagatan para maipalabas Oo. dito sa kanyang pinagmulang Oo. inang bayan, di ba? Pilipinas. Yung Biruin alam mo. nating Diwata, andun Pares pa rin. Meron ako isang alam na Diwata. Nando sa may nasa may Pasay. Kasi kumikita siya dun sa ano. Ang laki ng kinikita niya dun sa mga nagrarally dun. Sa kanya kumakain eh. talaga naman. No. Anyway, yung mga kababayan natin ng mga Filipino diaspora, pati mga sabi nga, alam ko nakatutok kayo sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Alam kong nakakarating sa inyo yung mga balita, mga impormasyon na nangyayari dito, especially sa politika, sa ekonomiya, maging sa nangyayari sa Senado. Pero sana po matuto tayong mag-discern doon sa disinformation, fake news sa totoong balita. At hindi lang yung fake news, yung binabali-baliktad yung yun, isa pa yun. So, yung mga pakaganapan. ang tangi na lang nating pag-asa na magkaroon ng sabi nating balance or objective na pananaw dito ay yung ating mga kababayan na sumusubaybay sa labas ng bansa. Maging mapanuri po Yeah. tayo sa mga natatanggap nating impormasyon. Okay. And of course, syempre, para tulungan na rin natin ang ating bansa na malagpasan itong mga pagsubok na ito na hinaharap po natin. Kasi maaaring nakakatuwa panoorin na Senetflix. yung ginagawa nila na oo. parang naglalaro, parang nagdadrama, may Mm. mga gimmick, pero sa bandang huli ay malaki ang implikasyon nito. Yes. And I strongly believe sa objectivity ng Filipino community abroad kung paano nila ito hihimayin. Okay. And with that, Ares, maraming salamat. Thank you very much. Maraming salamat rin po. And of course, ulitin ko lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po inyong mga lingkod. Ares Gutierrez po. At ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang, para sa isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.